Mga bata, halina at ipagpatuloy natin ang ating ika-4 at ika-5 aralin sa Mother Tongue. Mga layunin, sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na una, matutukoy ang pangalang pantangi. Ikalawa, matutukoy ang nagsasalita sa kwentong napakinggan. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, tayo ay magbalik tanaw. Ano ang mga makikita sa larawan? Magaling, ang mga nasa larawan ay bata, lapis, aso, at mall. Ang salitang bata, lapis, aso, at mall ay mga pangalang pambala na. Ito ay karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, at lugar. Makikita na ang mga salita ay nagsisimula sa maliit na letra. Dumako na tayo sa ating bagong aralin, ang pagtukoy sa pangalang pantangi. Tingnan ang larawan sa kaliwang bahagi. Ano ang tawag sa kanya? Tama! Siya ay isang bata. Sino ang itinuturo na halimbawa ng bata? Magaling! Si Sia. Si Sia ay isang bata. Tandaan, ang pangalang Sia ay tiyak na ngalan ng bata. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Ikaw, mag-isip ka rin ng tiyak na ngalan ng bata. Ano ang kasunod na larawan na nasa kaliwa? Tama, ang larawan na nasa kaliwa ay lapis. Ano ang itinuturong halimbawa ng lapis? Magaling! Ang Mongol ay tiyak na ngalan ng lapis. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Ikaw, may alam ka rin bang tiyak na ngalan ng lapis? Ikaw ba ay isinama na ng iyong nanay sa palengke, na gaya ng Kiko Market? Ang Kiko Market ay tiyak na ngalan ng palengke. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Mga bata, kayo ba ay may alaga katulad ng nasa larawan? Siya si Bantay. Ang pangalang Bantay ay tiyak na ngalan ng aso. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Kayo ba ay nakapunta na dito bago magkaroon ng pandemya? Ito ay isang mall ng SM City. Ang SM City ay tiyak na ngalan ng mall. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Ating tandaan, ang pangalang Zia, Mongol, Kiko Market, Bantay at SM City ay tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar. Ang tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar ay tinatawag na pangalang pantangi. Ang mga ito ay nagsisimula sa malaking letra. Subukan nga natin iyong tukuyin ang mga pangalang pantangi sa mga pangungusap. Una, si Muning ang aking pusa. Pangalawa, pupunta kami ni Nanay sa Pure Gold. Pangatlo, si Karen ay kapatid ko. Pang-apat, ibinili ako ni Tatay ng cellphone na Samsung. Tingnan nga natin kung tama ang iyong mga nabanggit na sagot. Magaling! Natukoy mo ang mga pangalang pantangi sa bawat pangungusap. Maaari na tayong dumako sa ating kasunod na aralin, ang pagtukoy sa nagsasalita sa kwentong napakinggan. Tingnan mo ang larawan. Ano kaya ang nararamdaman ng bata? Magaling! Ang bata ay natatakot. Ikaw ba ay matatakutin din? Bakit? Maghanda na sa pakikinig ng kwento tungkol sa bata na nasa larawan. Tandaan mo ang mga tauhan at ang kanilang nabanggit sa kwento. Si Dado, ang batang takot. Kwento ni Nelly Datur. Siya si Dado, ang batang takot mag-isa. Nagsimula ito nung umalis ang mama niya at hindi na bumalik. Dado, Dado, maglaro tayo.
ang sabi ni Dido. Ayaw ko, matutulog ako at isa pa si Pido ay aawayin na naman niya ako. Wika ni Dado. Sa malambot na kama, siya ay nagpahinga. Dado, aalis ako ha. Kung nagugutom ka, nasa mesa ang pagkain mo. Ang bilin ni Lola Dida. Isang malakas na sigaw ang narinig ng batang si Dado. Sunog! Sunog! Ang sigaw ni Aling Ada. Natakot siya at bumaba. Nakita ni Dado ang malaking apoy sa bahay ni Mang Dodi. Nagsimula na naman na matakot ang bata. Lola, Lola, asan ka na ba? Ang sanggit na natatakot na si Dado. Ang kanyang malakas na pag-iyak at takot ay nawala nang dumating ang kanyang Lola Dida. Huwag ka nang umiyak, narito na si Lola mo. Sabay hagod sa buhok ni Dado. Kumalma at napalitan ng saya at higpit na yakap ng kanyang Lola Dida. Mga bata, naintindihan niyo ba ang kwento tungkol kay Dado? Magaling kung gayon. Sabihin kung sino ang nagsasalita ayon sa kwento. Una, Dado, Dado, maglaro tayo. Sino ang nagsabi ng Dado, Dado, maglaro tayo? Magaling. Si Dido. Pangalawa, sino ang nagsabi? Ayaw ko, matutulog ako at isa pa si Pido, aawayin na naman niya ako. Magaling. Ang tamang sagot, Dado. Sino ang nagsabi naman nito? Lola, Lola, asan ka na ba? Tama. Ang nagsabi ay si Dado. Sino naman ang nagsabi ng sunog, sunog? Magaling. Ang nagsabi ay si Aling Ada. Panglima, sino ang nagsabi ng huwag ka nang umiyak, narito na si Lola mo? Tama. Ang nagsabi ay si Lola Dida. Magaling mga bata. Natukoy nyo kung sino ang nagsalita ayon sa kwento. Tandaan, matapos mong matutuhan ang lahat ng aralin, dapat mong tandaan na ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar at isinusulat sa malaking letra. Ang bawat kwento ay binubuo ng mga tauhan o bida na may kanya-kanyang dialogo upang maging maganda at makatotohanan ang kwento. Mga gawain. Gawain 4. Pagtukoy ng pangalang pantangi. Ito ay matatagpuan sa module pahina 8. Tukuyin at bilugan ang pangalang pantangi sa mga pangungusap. Halimbawa, si Ana ay batang mabait. Ang pangalang Ana ay pangalang pantangi dahil ito ay tiyak na ngalan ng tao. Gawain 5. Nagsasalita sa kwentong napakinggan. Para sa bilang 1 to 5, basahin at tukuyin kung sinong nagsasalita sa kwento. Bilugan ang inyong sagot. Ito ay matatagpuan sa module pahina 8. Halimbawa, Dado, Dado, maglaro tayo. Ang tamang sagot ay B, Dido. Pag-alam sa mga natutuhan. Ito ay matatagpuan sa module pahina 9. Basahin ang usapan sa loob ng speech balloon at sumali ka sa usapan ni na sabon, ilong at kamay at isulat mo ang nais mong sabihin. Pangmakas na pagsusulit. Matatagpuan sa module pahina 10. Piliin ang letra ng tamang sagot. Para sa pagdinilay, module pahina 10. Awitin ang tugma at sagutin ang mga tanong. Kung mayroon kang hindi maunawaan, ay maaari kang makipag-ugnayan sa iyong guro.
Para sa karagdagang pangunawa sa aralin, maaari kang manood sa DepEd TV IBC 13 para sa MTV1. Ito ay tuwing Lunes at Martes, 8:25 to 8:15 ng umaga. Hanggang sa muli mga bata,